Sige, pakilala na natin. Konsehal, Strauss Tugnaw. Magandang gabi sa inyo lahat at mabuhay ko kayo. Gusto nangyayari sa Maynila. Palakpak tayo ng palakpak. Hindi nyo iniisip yung susunod na generation. Napapagawaran niyo yung susunod na generation. Di ba? Akala natin pag ang leader, magandang lalaki, sumasayaw. Hindi natin alam, isa sinanda pala yung dati. Di ba? Sinanda na pala tayo. Inutang na pala tayo. Ang nagbabayad ngayon yung mga naghahanap buhay. Sino ba affected? Sino hindi affected? Bakit? Ang daming unit na bili. Sa Alabang, kapitbahay namin sa Alabang yan. Kung sa labas, sila sa loob. Di ba? BGC. Tapos yung mga anak nyo, walang pambaon, walang trabaho. Tapos kung pala pa kayo, bonggang-bongga. Sana gawin nyo magkaisa kayo. Ilaganap nyo, lalo-lalo sa District 5. Kaming mga konsehal na tatlo. Galing kami halos lahat sa baranggayan. Galing kami sa public service. Diba? Huwag kayo pipili yung mga naputan na kayo ng 500 ay nasa tamang taan. Gusto nyo na sa, diba? Sana mamulat kayo. Isipin nyo yung mga tumatakbo ngayon, napakagagaling nito. Hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. Katulad ng ating susunod na mayor ng Maynila. Ang iniisip kayo, kung tutuusin yung buhay nila, masaya na eh. Kami, buhay namin, kahit wala, ayan, yung mga chairman na yan, mga dating chairman, maayos na mga buhay niyan. Wala nang problema masyado yan. Pero gusto niya kumuha ng responsibilidad para sa susunod na generation. Anyway, maraming salamat sa inyo lahat. Sana tulong-tulungan natin. Thank you very much. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na magkasama sa ngayong gabi. At naniniwala din po ako, nakasama po natin kayo sa pagbabago sa Maynila. Totoo po ba yun? Kasi naramdaman ko, pagpasok ko, nakita ko, iba, ang dami palang Manileño na nagmamahal kay Super Mara. Katulad niyo po kami, sa maganda niya pong adintay para sa Manileño, kaya kami po ay nagpasyang suportan siya, samahan siya sa labang ito. Ako nga po pala si Jet Magno. Dati po akong taga-PLDT. 37 years po ako nagtrabaho sa PLDT. Naging punong barangay po ako ng 13 taon. Father ko, naging punong barangay din ng 23 years. Kaya po, pagdating sa politika, masasabi na rin na medyo maalam na rin po ako pagdating sa politika ng Maynila. Kaya naramdaman po, naranasan ko din yung mga nagdaang administrasyon. Ito ba? Pag ganun din, ganun pa rin. Ngayon, una po, kaya ako nandito po sa inyong harapan. Nababahala po kasi ako eh. Dahil ang Maynila, instead na umangat ang buhay natin, palubog, sa maling pamamalakad ng mga pagsamantalang politiko. Papayag po ba kayo na manatili yung mga yan dyan? Ano ba? Papayag ba kayo na yung magiging mga anak natin sa darating na panahon eh, baluarahin? Di ba? Ang mga senior, sa totoo lang, ginagaya na nila yung advocacy ni Madam Mara eh. Dati wala naman silang pakialam sa senior eh. Pero ngayon, kita mo, ayan na sila. Gagawin. Si Kuya, ginawa niya 500. Si Ate, nagayabang. Gagawin ko ng 2,000 yan. Pag nanalo ko, gagawin yan. Yung isa namang scammer, 4,000 raw. Eh, halatang ano eh. Halatang manggagancho, di po ba? So, mga kasama, nandito kami, no? Para hindi yung hindi para sa amin lang. Sabi nga ni Chairman Tugnaw eh, kung kami lang po, okay na buhay namin eh. Sila Madam Mara, sila Boss Tony.
Kung ako po, siguro lang, si Harry Huecas. Sa buhay ko po, panatag na kami. Pero bakit kami nandito? Hindi ito po para lang sa amin. Unang-una po, nakita namin yung pananaw ni Super Mara para sa Manileño. Kailangan sa Maynila ang isang superhero para baguhin, para palayasin yung mga mapagsamantan niya. Diba? Kaya mga kasama munisipyo, hindi pa po huli ang panahon. Meron po tayong nababanaag na liwanag sa pamamagitan ng advokasya, ng pagmamahal na ibibigay sa atin ni Super Mara. So, nandito po ang susunod na konsehal ng 5th District Manila. Susunod, konsehal Harry Huecas. Ayan. Thank you po, Mayor. Alam po nyo, ang ating pong buhay sa Maynila ay nakakalungkot po. Ako nagpapasalamat sa inyo. Alam ko naman mga volunteer kayo. Ano po ibig sabihin ng volunteer? Gumagawa po tayo tulak ng pagmamahal. Tama po? Kayo po yun, yung mga volunteer na yun, nagtatrabaho po sa ating puting mayor, pagiging mayor, sa vice mayor, sa amin po. Kaya po kami po ngayon pa lang nagpapasalamat na sa inyo. Alam po nyo, mabuti na lamang po may eleksyon eh. Kasi po kung walang eleksyon, anong platform ang pwede namin gamitin para ihayag sa mga tao ang nangyayari? Wala po kami platform. Diba? Pero pag ganitong eleksyon, nagkakaroon po kami ng pagkakataon para sabihin kung ano yung nangyayari sa Maynila. Alam niyo po ba sa Maynila, kapag pagka-araw po, maabot po ng halos 5 million ang population natin, sa gabi po, nagiging almost 2 million ang population natin. Teka muna ako siya, bakit gano'n? Iba-iba yung numero natin. Kasi po, sa gabi, 2 million almost ang ating population. Sa araw, nagpa 5 million. Bakit po? Kasi po yung mga tiga-labas ng syudad natin, pumupunta dito at nagtatrabaho sa Maynila. Marami pong trabaho sa Maynila. Pero tingnan po ninyo yung mga anak nyo. Kayo, asawa nyo, walang trabaho. Bakit po? Kinukuha po ng mga tinibang lugar. So yan po ang mga tutugunan natin. Kung kami po, kung kayo po ay mananatiling kasama namin hanggang sa huling oras. Ang hangarin ko na lang ay ihatid kayo si Super Mara, kayong mga konsyahan, may ihatid ko kayo sa City Hall. Hindi ba? So, nakakatuwa po yun. Kasi bakit po? Ang hirap maghanap ng tao magmamalasakit. Tama po ba? Ang hirap maghanap ng tao magmamalasakit. Pero po, eto. Sabi nga ni Kusyal Ed, hindi na po namin kailangan lumawag dito. Kung baga sa ano, may na kami. Kahit na, pero bakit po nandito kami? Yun lang po kasi pwede namin ipakita at pagmamalasakit sa inyo. Kaya lang po, ito lang ang paraan para magising po ang marami nating kababayan. Ilahat po ang tunay na nangyayari sa Maynila.